programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Is brought to you by NQM Dermatology Clinic, Skin, Hair and Nail Center and Laser Center, Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Councilor Jojo Santa Clara Go, Municipality of Matnog. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Luzon, Visayas at Mindanao, siningman sa tulong distrito kan siyudad kan Sorsogon ng Bacon East and West. Good morning po sa inyo. Welcome po sa programang Kaagapay sa Umaga. Dito po ino si Jojo Lascano, kaibanan ko man sa tuyang partner ni Miss Kaki Mancera. Good morning. Yes, good morning and isang mapagpalang umaga sa lahat at lalo na sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, West District and Bacon District. Magandang buhay, kumain ng gulay para humaba ang buhay. Ayan. Talaga lang. Ha? Alright. Alright. Siningman sa kabus po nagsilibra sa inyo mga kumpleanyo sa mga panahon na ini, sa mga oras na ini. Happy birthday po. At sa kabus man po na nagsilibra sa inyong mga kapyastahan sa manlain-lain na barangay, manlain-lain na munisipyo dito po sa probinsya kan Sorsogon. Happy fiesta po. Good morning po sa kabus na mga barangay official sa Bilog na probinsya kan Sorsogon. Yes, 64 na barangay kang probinsya ni Bako man yung probinsya pa syudad ni Sorsogon. Ayan. And syempre partner, batiyan muna naton ang mga masugid nating taga-pakinig, taga-subaybay, lalo na dyan sa barangay Sampaloc, kay Kagawad Freda Lulong. Bro, good morning. Na kung sa iyang problema kang 2022 pa hastang ngunyan. Kaya sabi nga na nakimahirak siya partner na maitukarta ngunya na aga na ini sa indang problema dyan sa barangay Sampaloc. Basta prime water action agad. After 3 years. After 3 years. I don't know kung Singbilis ng kidlat. simbilis ng Simbilis ng bills. Ayan po ang prime water. Dapat simbilis ng pagputol, and simbilis ng pagbigay ng bills. Tama ka. Sabi nga nila itong prime water daw po ang pinaka magayon ang serbisyo na tinatao. Pinaka-controversial. Yung pala, pinaka-worst na nagtataon ng serbisyo sa mga Sorsoganon. Super stress partner, na halos araw-araw ang mababasa natin ng mga reklamo sa satuyang messenger is ang prime water. Daily habit na po ini na problema sa sa prime water sa tuyang mga kababayan na araw-araw daw mahiling nabi sa social media na may reklamo. Bako sa nasa social media, warang tubig, maatik na daloy ka na tubig. Siring man ang problema pag-abot sa serbisyo kana sabing prime water. Nagbabayad baga kita, may karapatan kitang magreklamo. Sabi nila pag naglaog ka dyan bilang mga arukean, ibig sabihin nagiging public servant ka na. Kasi pagsiservisyohan mo bilog susunod sa Sorsogon. Yes, and ganyan lang ani naaga partner bago ako magpasiring digdi sa satuyang istasyon, igop na naman ni sarong ginang na nagchat sa tuya na makiriparo tahastang ngunyan. Do sarong oras nagkaiguman pero
So sad kaya mation ang bulos. Kaya sabi nga naton atyan pag dumanta to karon tay ni nga problema kang halos gabos man ano kang syudad ni Sorsogon igwang problema iyo ini nga prime water. Ako man lang digdi partner sa syudad kan Sorsogon ng problema. Maski dumantabi sa banwang kang Castilla, iyo po ina ang pinaka-saro sa pigtutukar ngunyan. Sininahanapan ng solusyon kan LGU na matapos ang problema nila sa tubig. Na yung sabi nga ni baga, yung nakaalipas na mga taon na nag-loan ang banwang kang Castilla sa pamamagitan ng water system project worth 150 million. Nasabi nga nila mag-anniversary na ini sa ngunyan tabi na anong petsa ini basta magtutulong magtutulong taon na problema batok pasan mag-loan ang nasabing munisipyo. And manawagan po tayo baka may pagkahirak po kamo na ang barangay Sampaloc na sarong oras lang alas 5 nin umaga ang bolos ni minuto lang tapos maghapon wala na. And pinaka problema po ninda itong tatagas na na tubig na sabihin naton 2 taon na po na igwa nang na aksidente duman na nabagok so payo. Mahalap na naman kita na madoble ang problema, masundan. Nasa ngunyan po, haranihon malang po ang Sampaloc. Tawa na po kamo ki Surat, as in nag-invite na po na mapasyaran ang taramplang po kang prime water, madya na lang. Nasa ngunyan puro man sana po pangako. Puhulaton ta na matuluhan po ang nangyaring aksidente na nadulas ang sarong senior citizen dyan sa nagbubulos, nagtatagas po na tubo po kang prime water. Pakireparo man po sa mga concern dyan sa prime water. Makulang naman yung partner ng mga nakaaging. Maski ni ba nga na nakaaging si Mana, dyan po sa barangay Sampaloc. Sabi nga ninda, nakalipas na ang piyesta, si prime water dili pa nakipiesta sa inda. Ibig sabihin tabi sa dili nakipiesta sa inda, warang tubig ang lugar. Siring mambako lamang po sa Sampaloc, halos ang mga karating na barangay tabi, halos puro warang tubig. Especially din po sa barangay Talisay. Sampaloc. Nasa sentro po ini, sentrong-sentro kang Sorsogon. Halos sabi nga naton, bako lang saro, duwa tulo. Ang problema ng mga barangay digdi sa kasentrohan mismo kang Sorsogon. Problema po sa tubig. Sabi nga natin sa uruan daw po nato na pagbuhay, ang tubig po ang pinaka-importante. Lalo na po, napaabuto na naman po ang pasukan. Kahihirak po ang satuyang mga kaakian. Iba pa naggarlaw na may klase na po iba. Kaya mahirap man tabi ka mo sa samuyang kababayan. Prime water. Kung kamo di wardaing konsensya, umali na kamo digdi po tabi sa Sorsogon. Kami dahil na po kami na gusto kan sa indong serbisyo sa totoo lang po. Okay na po, nakamubo na kami na halos doble-doble po ang samuyang gastos na nagbabakal kami po kay mineral water para po kung minsan makarigos na nabigla diet lang po ang samuyang naiipon dahil minuto lang po ang titaunin dong serbisyo ta maghapon na naman mayo na po kamong bulos kaya obligado po kaming magbakal sa ngunyan po imbis na siguro ibayad ta sa bill sa prime water ibabakal na lang po namong tubig siya kasiguro po pa kami na malinis ang tubig nakakarigoso na naiinuman sa samuyang pamilya. But sad to say partner mas dakula pang bulos sa aki sa day na aki kaya sa bulo sa gripo sa prahali sa prime water. Iyo ini ang pagtatawag ninda na maintenance na padagos sinda na nagbi-maintenance mga tubo para salidahan sa mga darakulang tubo sa mga dating tubo na magayon bastante ang serbisyo na pigtatao. Dahil ka mo maniwala kang pigtataram na bastante. Tamayo kitang nahiling na serbisyo kang prime water na bastante. Correct. And saro pa bako lang ang problema kang bulos kang bulos kang tubig. So pigkakaykay nindo, naaram nindo po na may problema, iabot po kipitong bulan bago nindo maibalik ang sa indong hinukay. Yaon saro po na dyan sa may harap kang SSU na kung saan duwang beses na nito. Hanggang ngunyan po, delikado po yan sa mga motorista, lalo na paabuto ng manatag-uran, natilam si pag inaagihan kang mga motorsiklo. Duwang beses po nindong hinukayan, marayon po yan kang daipin dindo piguhukay. Pero sad to say na dili po nindo na ibalik sa dati. Hanggang ngunyan po, yaong perwisyo pa man giraray.
Okay lang yung partner pag pinatawag man sila sa Session. session magayunan ng mga simbag nila halos Mapaliwanag. halos baga nakitang gulong paikot-ikot na sana paulit-ulit so simbag Paulit-ulit na mga hapot. Ayan tabi kaya nagagamit din sa politika problema sa pag-abot sa tubig may mga politiko kita ng mga amigo na nagagamit ang tarong sa issue magiging grandstanding na yun para nakikisakay sa pagsikat ng prime water. I'm sorry sorry sa mga amigo ta na amo yan ang pigigibo lalong-lalo na po dyan sa City Hall dapat 2022 24 na ngunya na halos sa mag-election na naman partner na magsisaya naman kayo na politiko sabihon naton partner pirang beses nang pipapaapo dyan sa session hall nastan mo niyan dahil kitang konkretong kasimbagan na nakukuha sa inda and nakakalungkot partner na ang paliwanag na nagsusupply sinda kitubig sa mga nawawaraan na barangay saru ilang po ang sa indong truck pasalamat po kita 64 na barangay kaya nindong supplyan na halos warang tubig sa sarong aldaw pasalamat kita partner tayaon po ang ang fire truck na kung saan pag naghagad man kita ki asistensya yaon po sinda nakakatao man kay tubig yan partner. And good morning kay Kagawad Freda Lulong kulit-kuliton mo Kagawad tuturuan kita bako sana sa pag-chat mo sa indang page garo 2022 pang problema sa ngunya saro lang po dahil computer ata itong nagsisimbag kang prime water pare-parehas lang po ang simbag kang panawagan mo dumuman ka sa opisina nindang personal para sa pagigibo ko kang nakaagi tapigibo nindang bad experience pa partner mararamdaman niya di Kagawad Freda Lulong natabaga from that time na nagkaigamantabi kami ng problema sa kontador pagpaparaturo kami kung saan yung mantabi ang mangyayari sa mo maniwala ka tabi sa kuya pag yaong ka ituturo ka kung sisay naman kaya dahil katapusan ng problema yan na dili man na action sa prime water ang gusto lang ninda magkolekta sa mga bayad sa bilis niyo tabi ang konsumo na nagagastos niyo na konsumo na dili man tabi niyo napapakinabangan amakon mo kaya partner madaling araw ka nasing kahalat may mga estudyante ka na permisyon sa imong pagturog sa kahulat ka nga tubig tapos nakaturugan mo na pag mata mo wala manggiraray sabi mo nga natapos ng piyesta wala pa na partner nangaturog ka na namatahan mo na dahil pag-iraray tubig kung sakali mo magtakdo garo tsokolate nagluluwas so what kind of service na inahatag po niyo sa syudadanong Sorsoganon ano lang naman po kami nagkahalat man tabi kami sin mga marahin na serbisyo na hali sa inyo bara tabi ka mo mamabati o madadangong sa Samuya sa mga istasyon kan mga news outlet po na nagrereklamo sa inyo, mananawagan sa iyo kung maayos po ang sa indong serbisyo. Yes, kasi nakakasawa naman po na araw-araw kayo na lang po lagi ang aming topic. Kasi kami po nagsasawa na rin pero partner hindi ako mananawa. Pero partner. Sabi ko nga, nagsasawa na rin tayong kasasalita na walang nangyayari. Sabi, para tayong bagong-bago sa sistema. Kaso, oras-oras naman po yung mga tumutunog ang aming cellphone dahil sa reklamo ng mga kababayan natin dito sa Sorsogon regarding po dito sa prime water. Ito nga ulit, partner, ito tinukwar ko ng mga last year. Sinabi ko na dahil sa dakulao ng problema ta sa tubig. Napapanahon na ba kaya, na may manginot sa tuya, sa mga kababayan ko dyan, sisay tabi sa iyo ang gustong manginot para sa campaign signature campaign tangaling mapaahali na po natin ini masalidahan ang serbisyo sa prime water digdi po sa Sorsogon Aberdaw saro kami sa matabang sa iyo panginutan lamang po niyo Diyos marinaga po kay Kapitan Artisanaban kan Barangay Pamurayan kamusta ang patinampo? And syempre, good morning dyan sa Barangay Sampalo kay Kap Miss La Rosa kung saan nag-celebrate sa iyang birthday. Belated happy birthday Kap La Rosa and kay Kagawad Lolong na hindi nagsasawa na magtukar kainit. Aram po nindo si Kagawad Lolong saro man po sa dismayado kang serbisyo kang prime water bako lang igwa na pong nangyaring nadulas po duman sa pigrereklamo ninda na makumpuni ang nagtatagas
po na tubo kang prime water dyan sa indang lugar na may na-aksidente na po na nabagok sa ulo. Dahil na po siguro na masundan pa, yun lang naman po ang hinahagad niya na makumpuni. Kay sindaman po, pagal naman ng kakaasa. Sabi nga natin, dahil kang umasa ta talagang masasaktan ka, nakamubo na sinda na talagang warang aasahan sa pagbulos ng tubig. Ayuso na lang po. Kasi naghahuhulat kita kang bulos, kang tubig, pero yaon ang sarong tubo na naglalagas lasing grabing tubig na dainin do po na nakukumpuni. Siguro po saro po ang kausa kaya dahil siguro kitubig sa sendang mga harong may link. Kaya please lang po panawagan kay engineer na sana bigyan yung pansin. Malapit lang naman po ang barangay Sampaloc. Nakakarating nga po tayo sa malayong lugar para po makumpuni ang mga sirang tubo. Ito nasa sentro lang po ng Sorsogon. Baka hindi nila alam ang mapa ng Sampaloc. Malapit lang po ito sa likod lang po ng Campa Escudero. At Baka hindi nila alam, baka naliligaw. Sinabahaba na ng panahon, napaganda nyo na nga yung opisina nyo. Ang ganda na ng Maganda ba? prime water dyan sa Kabitaan. Malapit sa City Hall. Ang ganda. Di ko alam yun. Dito lang sa Ang Baloco ganda. alam ko. Kaya lang, parang ang kaloob-looban ng opisina na yan ay bulok kasi wala namang talagang serbisyong makukuha mula sa inyo. Good morning po kay Miss Bin Mabay Terminesos ng Barangay Bitano. Watching pero may amin na suki natin. Yes, so alam mo, nasanit siguro magti 3 years na nating masugid na taga-subaybay and yearly naman nakakatanggap siya galing sa Bicol TV, Yes. lalo na sa programang Kagapay sa Umaga. And good morning kay Kagawad Smiley Pontero dyan sa Barangay San Roque and kay Kap, Ole. And kay Kagawad Jong Rocio, bro, good morning. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. And syempre sa saruman po na inidulo nato na kapitan dyan sa West District, sa Cap Monlicop. Good morning. And speaking kanina, good morning kay Cap Arlis Sanaban. Oo. And saro man ini sa tuyang hinahangaan na every time na may problema sa indang barangay talagang dainin niya pagtuturugan talaga. Kaya sabi nga natin, kung kayo'y loloko-loko sa pamumurayan, wag na kayong papasok Wag nyo nang subukan. Masisira buhay nyo. Ayan. Lalo na sa mga kontraktor na pera-pera lang ang usapan. Hindi kayo tinitipid at hindi sumusunod sa tamang proseso. sa standard. Ayan. May isang Kapitan Arlis Hanaban na tutulog sa po sa inyo. So again, uy, sa mga panawagan po pala dyan sa kahapon kasi partner. Ito reklamo din sa patubig. Halos patubig, Nabisita natin yung munisipyo ng Castilla kay Mayor Boom Mendoza na narinig natin mula sa kanyang bibig kung ano nga ba ang mga dahilan. Pero may papalabas po kami, hindi lang po sa mga oras na to kasi kinakailangan pa namin pagandahin yung pagkakainit ng pero maririnig nyo po, makikita nyo po ang kasagutan po ng isang Mayor Boom Mendoza kung paano yung 150 milyon na loan project para sa water system dyan po sa Castilla. Isa po nga po dito sa tinuturo nga na naging sagabal o dahilan ng pagka-delay ng kanilang project is ang DPWH. So, marami po pala ang naging dahilan kung bakit na-delay ang nasabing project. But sa sa kabuuan naman na napanood natin kasi may pinakita sa amin si Mayor Bong Mendoza na video na interview ng mga barangay captain dyan po sa munisipyo ng Castilla, positibo naman. Minsan nga kasi ito nga po ang sinasabi namin dito sa istasyon, sa aming programa, lalo na po sa mga ibang istasyon namin dito sa Bicol TV na kami po hindi kami bias. May mga pagkakataon na pag kayo po ay santo, talaga naman po nabibirahin namin kayo. Tutakarin namin yung kung ano dapat namin sabihin dito para lang may paliwanag sa ating mga kababayan. Hindi kami bias media, kundi inahanap po namin ang tamang kasagutan sa mga katanungan na ibinibigay din po sa amin at ipinararating po sa amin. Kami po, bilang mga taga-media, nagiging lamang po kami. Instrumento upang maipaabot sa inyo ang mga katanungan ng inyong mga kababayan at nasasakupan. And dumako naman tayo partner kanina mga
bad news lalo na dyan sa Barangay Pamurayan na sabi nga natin hindi natutulog dyan, hindi kayo tatantanan ng kapitan na kung sailan yung mga proyekto ay hindi karapat-dapat, kaya wag na kayong Huwag mo nang pangarapin. pangarapin. Huwag mo nang subukin. Oo. Pero bagkus pa man na merong problema ang Barangay Pamurayan dahil sa patrabaho ng DPWH, meron man ng barangay updates ng good news para dyan sa mga taga Barangay Pamurayan. Ang 1M intended para sa pambili ng lupa ng qualified urban poor members ay naibigay na. Sabi nga ito ay pangako na hindi napako. Pangako sa'yo. Kaya congratulations po. And masayang-masaya ang mga residente kang Barangay Pamurayan, lalo na po ang buong konseho ni Kap Arlie Sanaban dahil sa ginanap na short meeting na pinangunahan ng ating mahal na City Mayor Esther Amor. Yan nga sinasabi na ang mga pangako ng ating mahal na ina ng siyudad ng Sorsogon ay hindi po talaga napapako. Ito na naman, isa na naman na patunay na naibigay ng satuyang ina ang siyudad ng Sorsogon ang kanyang pinangako dyan sa Barangay Pamurayan, ang 1 milyon para pambili ng lupa. Ayan, congratulations. Dahil sa dinaluhan ng 19 mga barangay official, kapitan, barangay treasurer, and other department heads, masayang tinanggap ni Kap Arlie Sanaban ang nasabing financial aid para sa mga taga Pamurayan, Sorsogon West District. Yan, at walang sawang nagpasalamat ang kapitan sa satuyang inakang probinsya ng siyudad ng Sorsogon. Ayan, yan daw tamang si Mayor Esther Amor hindi ho nagpapabaya sa kung ano po ang kanyang tungkulin bilang isang ina ng syudad sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak po ay siyempre representante niya, ang kanyang mga barangay captain. Yes, 64 and barangays. sabi nga natin, saludo po tayo sa mga kapitan na hindi sinasayang ang mga binibigay, pinapahalagan, talagang nilalagay nila sa tama ang mga ibinibigay ng ating ina kang siyudad ng Sorsogon. Pero sana wag puro infra. Try nyo naman pong subukan na mabigyan nyo ng paghahanap buhaya ng project, ang inyong mga Yung mga barangay. sustainable, na Yung pangmatagalan, na wag na yung na every time na may mga kailangan, may problema ang ato sa tuyang mga constituents, aandyan po na mahagad, matangad po sa satuya dyan sa satuyang barangay. Tawan po naton, hindi lang po sa ngayon, nasangunyan sana sinda makikinabang. Yung tabi nga ng aking partner, matagalan para makikita natin yan sa susunod na naman na election para humingi ng tulong sa atin. Correct. Hindi yung araw-araw na lang andyan, para tayong mga tutanas. Papi, sit. Ayan, may sinisenya si bigyan po natin ng daan ang isa pong ulat na nanggaling po sa Bulan itong mga nakarang kasi naging issue ito sa Bulan Transport Cooperative na sinagot naman ng kanilang chairman operational motor dyan po sa Bulan Transport Cooperative. Ito po, mapapanood po ninyo ang aming munting interview po, munting ulat po. Dahil sa sunod-sunod na issue at kontrobersya na kinasasangkutan ng Bulan Transport Cooperative nitong mga nagdaang linggo, minabuti ng team ng Bicol TV Sorsogon na sadyain ang opisina ng nasabing kooperatiba at magbigay ng ilang katanungan tulad na lang tungkol sa kung paano pinangangalagaan ang bawat unit ng kanilang sasakyan. With regards po sa sa maintenance ng ating mga unit, actually ang ating mga unit is mga bago po ito. Ito po yung mga modernized na jeep or minibus na kung saan ang supplier po nito ay ang hindi. About sa maintenance, ang ginagawa natin bago silang mag-start ng makina, lahat po ng mga drivers natin, inubligan natin na sikapin lahat. Kalangis, ulan, pagdating sa mga brake lights, aircon, and then kapag meron po tayong mga defective, automatic po natin yan ina-actionan, pinapadala po natin doon sa motor pool para ayusin. Dahil sa mga brakes, pag video hindi applicable, hindi po natin yan hinahayaan na hindi ayusin kaagad.
Matatandaan na nitong nakaraang linggo, isang aksidente ang ating nadaanan kung saan isang tindahan ang inararo na sangkot din ang Bulan Transport Co-op Bus at isang van sa kahabaan ng Barangay Punong sa bayan ng Kasiguran. Dito, ipinaliwanag ni Chairman Hernali ang totoong pangyayari. Doon sa sa police blotter, nagkaroon po ng ng aksidente na ganon kasi kaya siya bumangga doon sa poste sa kasi yung van sinalpok tayo sa likuran. Driver, kaya umano siya doon sa sa mabuti na lang sir, wala namang pasahero na gano'n na damage sa part ng Transco ng na kwento dun sa Barangay Punong na naputol yung giya. ay mali po yun, walang katotohanan yun. Kasi may nag-investigate din kami sir na nadaanan namin yung last week. Nandun pa yung may mga picture kami nandun. Ang sabi is naputol daw yung giya. So once and for all, mas mabuti na na-clarify nyo po wala namin sa inyo na hindi na accident na parang self-accident. Hindi po. Well, in fact, sir, nung na yon, yung pinaparatang nila na nawala ng giya, hindi po totoo yun. Kasi, sa mga oras na yon, nung aksidente na yon, niretrieve namin yung sasakyan namin, pinaandar namin, okay naman, tapos doon pa ka pinaikot, sir, paano na siya mismo ang pinadala ko doon sa Tugon. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP numbers 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
manumanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po muli ang programang Kaagapay sa Umaga. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon, ang telebisyon ng mga Sorsoganon. Kasama ko pa rin po ang aking partner, si Miss Kaki Mansera. Sa gilala tabi, si Jojo Lascano po. Yes, thank you so much, partner. And syempre, batiyon po muna natin ang mga sponsors natin. And syempre, ang programa ito ay hatid sa atin ni Attorney Glenn Olves, kang Bacon District. And City Councilor Danny Diladja, kang Bacon District. City Councilor Mati Perdigon, kang West District. And City Councilor Brian Pingol, And kang of West course, District. kay City Councilor Rinalyn Duca. And syempre, pinakaaki. ang JD Real Estate and Marketing. Hoy, sa mga naghahanap po pala ng sa mga tindahan dyan, may mga sari-sari store, pinakikilala ko po ang Ginby Sardines na gawang ng ating mga kababayan din dito po sa probinsya ng Sorsogon. Ang Ginby po, masarap po na sardinas, sariwa na ginawa at inilagay sa lata. No? Panawagan po ng ating mga kababayan, panawagan ko pala sa ating mga kababayan, na sa mga naghahanap po ng kontakin nyo lamang po si Miss Jane May, na si Cañete Juniola ng Junela. Gubat, na siya po ang punong abala sa kanyang negosyo ganito. Yes. And syempre, ang programang ito ay hatid sa atin sa Karahayang Buot ni Cap Sammy Realuyo, kang Barangay Kabidaan, ni Kagawad Pablito Doloiras, kang Barangay Kabidaan East District. And syempre, sa satuyang idol dyan sa Barangay Balogo, na kung sa'y na sentro kang gabos na aktibidad, aram ko ang gabos na mga grupo kang ang bilog na konseho kang Barangay Balogo busy dahil katatapos lang kang kapiestahan kaya Kap Melvin Hainto dyan sa Barangay Balogo. At sa mga tatanong kung bakit yung mga birth certificate from NSO hindi pa dumarating, may nakausap po tayo na ang Legazpi branch po pala na pinagkukuhanan po ng birth certificate na galing sa NSO is down po. Ibig sabihin wala pang communication o putol ang linya kung bakit hindi po napaprocess ang inyo pong mga birth certificate. Yes. And panawagan po halis sa Barangay Bibingkahan ang PIO information. Nakasuhapon po implement na po ang curfew hour para sa mga minor de edad. Kaya panawagan po sa mga magurang kang Barangay Bibingkahan, nakasuhapon po implement na ang ordinansa kang curfew hour. Kaya po pakiriparo sa mga magurang tadai po kamo maanggot. City yan partner, bilog na city o? Hindi, Barangay Bibingkahan lang. And sana, unang-una siguro if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, na ang Barangay Bibingkahan ang unang-una na nagpa-implement ng barangay curfew. Kasi nagagamit na naman po ang mga minor de edad sa mga mas amang gawain, na nahihiling ta na halos banggihuno na yaong pan mga minor de edad sa tinampo. Dahil ta po aram kung mga posibleng pigigibo, pero may mga naaraman na po kita na ginagamit ang mga minor de edad para sa mga pangit na mga pigigibo, lalo na sa mga krimen. Kaya nag-desisyon ang Barangay Bibingkahan na magkaigwaki curfew hour. Sana hindi lang po yung Barangay Kabidaan, sana sunod-sunod na po ito, na maging panalmingan ang Barangay Kabidaan para sa ginibong implementasyon kang curfew hour. At kanina po pala, yung pinalabas natin kanina ng balita tungkol sa Bulan Transport Cooperative, naputol. Pero don't worry po, abangan nyo po ang kabuuan ng interview ng aking kasamang si Bali Duca sa Operation Manager na si Sir Remy Hernale. And sana hopefully partner, maayos na po ang problema dyan sa kooperatiba ng although maayos naman partner, mga nasagot naman sa katauhan po ni Sir Hernale ang mga katanungan pero yung mga problema na hindi pa naaayos, yun puro yung mga katanungan na sinagot nyo na andun po kami, saludo po kami, pero yung mga naapektuhan mga tao lalo we are looking, sabi nga nila, in the near future na masagot lahat yan, maayos, action lahat. wag lang puro salita na pag-interview aayusin namin. Parang nakaka-relate ako sa Prime Water na
aayusin po namin. Ilang taon na rin yun na aayusin nyo. Ayan, pasensya na po. And syempre, good morning kay Kapitana Gia Haner dyan sa Barangay Bibingkahan. Bibingkahan. Si Tita Gia, good morning. Kay Miss Helen Latorre Lasin. ng Good Barangay morning, Piot. Piot. And syempre, sa mahigos man na kapitana dyan, sana Piot, si Kapitana Ellen Atibo. And kay Kagawad Bong Dumasig. Sa Resaday lang ini pero may dakulaon man sa iya. Ano na pagkamot dakulaon? sa iyang barangay. Ayan, ikaw Alright. naman, At partner. kapag panawagan ko napakano din ng po isip kay mo. Barangay Captain ng Barangay Sampaloc, Buboy La Rosa. Medyo nung napadaan tayo pa partner kasi medyo madilim po ang ating mga streets. Madilim ang iyong paligid. Sana po mabigyan na ng solusyon ng pag-ilaw sa mga sityo-sityo, ano tawag? Purok. Mga purok-purok. Baka walang madilim. purok, bayron tupada. Wala man. Hindi uso kay Maribubo yan. Okay. Good morning kay Buboy La Rosa dyan. Medyo madilim nasa sentro pa naman tayo ng kasentrohan. Sana Pero may mga barangay mapailawan. pa naman partner na medyo madilim-dilim din kasi naputulan yata. Tinanggalan na ng kuryente ng suret. Binawian na ng huram na kuryente ni Direk. Good morning kay Director Angel Hanoras. And syempre gusto ko saluduhan ang satuyang cameraman. Ang samuyang good morning nga pala dyan sa Huban kay Mayor Glo Alindugan. Ito magtatawag ko na isang alamat dyan sa barangay Katanagan. Kagawad ng Katanagan, Huban. Hindi, sa totoo lang, hindi na ho ito tatakbo ulit bilang kagawad. Kapitan na ho, pwede na ho. Akala ko mayor, magiging tatlong mayor dyan sa Huban, wag naman. Huwag nang pangarapin, masisira Wag na na ang buhay mo. Tama na yung sa barangay mo. Oo. Tsaka hintayin na naman Pero, na makatapos sa kanyang pwesto. Kagawad pa lang, partner, ha? Oo. Nagbibigay na ng kung ano. Yes, sa mga, oo. lalo na sa mga padaba natin ng mga Senior citizen. Diyan ako minahanga sa mga tao, sa mga barangay official na inuuna ang satuyang mga elderly. Oo. Dito sa Sorsogon meron tayo, hinahanga natin ang kapitan dyan sa barangay Kabidan. And syempre, iguman sa Huban, pero saro siyang kagawad. Si Kagawad Joey Inalpican Katanagan, Huban. Saludo po sa imo, pagpupuga at pagpupuri sa iyo kagawad na ang sa imong panuga, sabi nga ni kung sabi nga natin kung naging mayor ito ang pangako ay naging ordinansa na naging siya ang pangako niya ay naitupad na pangako niya na yung mga lolo't lola na pag nagbe-birthday ay bibigyan niya na para sumaya naman kasi sabi nga niya naman iilan na lang, realidad to, iilan na lang ang titirang buhay na mapaugma niya ang mga lolo't lola dyan sa Katanagan. Kaya pagpupugay kay Kagawad Joey Inalpe, ang aming cameraman dito sa Bicol TV. Oo, ito sasakripisyo talaga ito hanggang umaga para hindi kasi daw kaya ng kanyang honorarium ang pangbigay niya sa kanyang constituents. Merlo Alindugan, nananawagan po na sana dublehin nyo ng sahod na inyong pong barangay kagawad sa Katanagan. Doble, talaga siya, trabaho dito sa Bicol TV para madagdagan ng kanyang honorarium dyan sa Katanagan. Ito matatawag natin perfect public servant. Oo. Tall, dark, and never mind. Never mind. Joke lang. Joke lang. Kaya again, Kagawad Joey Inalpe, saludo po kami pagpupugay sa iyo. Malayo pa man ang eleksyon ng barangay, ikinakampanya na ho namin dyan sa Katanagan bilang kapitan. Ha? Isa itong si Kagawad Joey Inalpe. Yes. Ha? Isa itong magandang example para sa mga kagawad natin dyan sa barangay. Kasi kahit nga linggo, o talaga sabi niya, nagmamadali para umuwi kasi sa badot linggo lang daw siya nakakaikot sa kanyang barangay. Hayaan Saludo mo, pag kami. ito naging kapitan si Kagawad Joey dyan sa kanyang barangay, sasagutin ko ng paliga. Ha? Sasagutin ko. Walang biro yan. Ha? Magkano lang naman ang ng tubig? Mura lang naman, di ba? Water boy. Ha? Ako na ang bahala sa tubig. Water boy daw si At ako na rin partner. ang bahala sa kwento. Ayan, good morning kung nakikinig sa atin dyan sa Katanagan, Huban. Maraming salamat kay Kagawad Joey Nag-birthday Inalpe. na ba si Kagawad? Tapos na. Tapos Oo. na, sayang. Kala ko magpapakake pa to ulit kasi puring-puri na natin to dito. Ha? And syempre, padagos pa man giraray kita sa mga barangay at ito ang boses ng barangay na nagpaabot ng pagbati sa mga kalahok ng street dance and float competition sa mga kaaging aldaw para sa Syudad Festival. Nagpaabot ng pagbati ang boses ng barangay na
si West District City Councilor Mati Perdigon sa lahat ng kalahok sa street dance and float competition na bahagi ng aktibidad ng Gayon Ciudad Festival 2024 sa lungsod ng Sorsogon. Ayon kay City Councilor Mati Perdigon, lahat ng kalahok ay magagaling, bagamat sa isang competition ay may nananalo. Ngunit ang importante umano ay pinakita ng mga kalahok ang kanilang pakikiisa sa pagdiriwang at natatangi nilang angkin na talino. Dagdag pa ng boses ng barangay, para sa kanya lahat sila ay nag-enjoy at panalo na may taglay ng kanilang talento sa nabanggit na paligsahan. Congratulations sa winners at sa lahat ng kalahok. And syempre, congratulations sa overall champion ang Cluster 8. And kay Kagawad Alele Rose Alejo at kay sa kanyang uniko iho na si Brandon Alejo Harikal. Yan, papalapit na naman po ang ating oras. Baka Kulang naman ang aming abangan nyo oras. naman po ang programa ng aming station manager, ang issue Ora Mismo. Ora Mismo. Dito lang po yan sa Bicol TV. At every Saturday. At bukas, ano Bukas, Friday. With Cap Arlis Hanaban. And Saturday, si Attorney Atan Balintong. Ano ba tawag nila? Ano bang programa ni Attorney Atan Balintong, Kuya? Legal at iba pa. Oh my God. Legal. Legal at iba pa. And syempre maraming salamat sa napakagwapo naming technician na talagang nagpupuyat, and sa aming dalawang cameraman, si Papa Clark and si Sa Kagawad. papatan, nakalimutan natin ang programa ni Director Angel Anoras. Director Angel Anoras, ang Bantay Bata, Bantay Barangay. Bantay Barangay, Every ha? Monday with Kayo po ay mga byuda. Ha? Bahala na po si Direk. Ha? Bantay byuda. Good morning kay Director Angel Anoras dyan sa West Good morning, District. good morning, Partner. Ayan, susunod na po ang programa ng Ora Mismo ng aming station manager, Mr. Sauro Amistoso. Maraming salamat po. Ito po ang sa indong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa indo. At ito rin po, si Alan Jojo Lascano, ang inyong kagabay sa umaga. Dito lang po yan sa istasyon ng Bicol TV Sorsogon. Nagpapabot ng magandang umaga, Sorsogon. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.